Daming sasakyan pero wala kang makikitang nakapark kung saan-saan, di ba? Yung mga bahay dito talagang merong sariling parking. Dito kasi sa Japan, hindi ka pwedeng bumili ng kotse, maliit man o malaki, kung wala kang parking. Lalo na sa mga big city, alam ko hindi sa lahat to may mga ibang part na hindi ka hahanapan ng parking certificate. Pero kadalasan, lalo na sa mga city, hahanapan ka ng parking certificate bago tanggapin yung down payment mo sa sasakyan mo. Bakit nga ba kailangan ng parking certificate kung bibili ka ng sasakyan dito sa Japan? Ang gusto nila kasing maiwasan ay yung sobrang traffic dahil sa mga sasakyang kung saan-saan nakapark. Kaya ginagawa nila, sinisigurado muna nila na meron kang parking bago ka makabili ng sasakyan. Kung wala kang parking certificate, hindi ka makakabili ng sasakyan. Ganun lang kasimple dito sa Japan. Kaya pansin mo, di ba? Halos lahat ng sasakyan. Actually, lahat nga ng sasakyan dito talagang merong parking. Unless nakatira ka sa probinsya or may dinadalo kang kaibigan. Usually, bawal din yan yung mga gantong lugar. No parking yan. Pwede ka mag-stop pero hindi ka pwedeng mag-park kung saan-saan. Kung magpa-park ka man, madami. Monthly parking, coin parking, mga ganyan, covered parking, open parking. Meron din mga tower parking. Iba't ibang klaseng parking ang meron dito sa Japan. Kaya hindi ka mahihirapang maghanap talaga ng mapaparkingan, di ba?